Papa Dudut. May mga bagay tayong hinihiling na minsan ay maipagkakait sa atin. Pero kahit na ganoon ay nasa mga kamay pa rin natin. Kung paano natin patatakbuhin ang ating buhay base sa mga biyaya at suliraning ibinibigay sa atin ng may kapal. Ako po si Honey, 40 years old at isang housewife. 15 years na akong kasal sa asawa kong si William. 22 years old ako noong naging boyfriend ko siya samantalang siya naman ay 27 years old. Nakilala ko si William sa pamamagitan ng pinsan ko, dati silang magkaklase sa kolehiyo. Na naging magkaibigan matapos silang makapagtapos. Nireto ako ng pinsan ko kay William at sinubukan niya akong ligawan noon ng ilang buwan. Dahil maganda ang personality nito, ay umaapaw ang kabaitan ni William, Papa Dudut. Kaya naman masasabi ko na napaka-swerte ko. Sinagot ko siya at tumagal ang relasyon namin ng 3 taon bago kami nagpakasal. Naging maganda, Papa Dudut, ang buhay mag-asawa namin ni William. Pareho naming inaalagaan ang isa't isa. Kung ano ang pagsasakripisyo at pagmamahal na ibinibigay ng isa sa amin ay ibinabalik namin ito ng buo at sobra pa. Yun ang naging dahilan kung bakit naging maayos ang samahan namin ng 15 taon. Pero sa kasamaang palad ang kagustuhan naming bumuo ng isang pamilya ay nahirapan kaming tuparin. Hindi kasi kami makabuo-buo. Ilang beses kaming sumubok na magkaanak pero lagi kaming bigo, Papa Dudut. Dumaan ang mga taon, sa ika-10 anibersaryo namin ni William bilang mag-asawa, ay nag-decide kaming tumigil na sa pag-expect at tinanggap na lamang namin ang kapalaran namin na hindi na kami magkakaanak pa, Papa Dudut. Sa tingin mo, ano naman kaya ang dahilan ng Diyos kung bakit ayaw niya tayong bigyan ng anak? Di ba ang gusto niya magparami tayo? Pero bakit may mga taong hirap namang magkaanak? Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, mahirap tong pinagdadaanan natin. Mahirap umasa. Mahirap ang maghintay. Isa sa mga pangarap ko sa buhay ay yung araw na makita kitang kalong-kalong mo ang anak natin. Pero kung wala talaga, siguro kailangan na lang talaga nating tanggapin kung ano man ang kapalaran natin. Ay, masama ba tayong tao? Hindi ba natin deserve magkaroon ng anak? Hindi, wag mong isipin yan. Wala tayong ginagawang masama. Wala tayong inaapakang tao. Wala tayong kasalanan. Kaya wag mong isipin na kaparusahan ang ginagawa sa atin dahil lang hindi tayo magkaanak. Kailanman, hindi magkakaroon ng masamang hangarin ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo bibigyan ng problemang hindi natin kayang lutasin. Pero bakit? Bakit ganitong klaseng problema pa ang binigay niya sa atin? Hindi ko alam pero nakakasiguro ako na may purpose ang Diyos kung bakit hindi niya tayo binigyan ng anak. Anong klaseng purpose naman yun? Lahat tayo ay may kanya-kanyang trabaho sa mundong to. At sa tingin ko, ang trabaho nating mag-asawa ay ang makatulong sa isang batang nangangailangan ng magulang. Anong ibig mong sabihin? Maraming batang walang magulang ngayon na nangangailangan ng mag-aaruga sa kanila. Marami ding mag-asawa ang walang anak katulad natin. Siguro ang layunin ng Diyos para sa ating dalawa ay tumulong na mabigyan ng magulang ang mga batang mag-isa na lang sa buhay. Anong gusto mong sabihin? Gusto mo bang mag-ampon tayo ng bata? Oo sana. Yun na lang talaga ang naiisip kong paraan para magkaroon tayo ng anak.
Naisip ko na rin yan. Pero nag-aalangan ako dyan eh. Bakit naman? Kasi, paano kung hindi natin magampanan ng maayos yung pagiging magulang natin sa bata? Siyempre iba pa rin yung pagmamahal na ibibigay mo sa totoo mong anak kesa sa anak na alam mong hindi naman galing sa'yo. Hindi naman natin kailangang isipin na anak ng iba yung batang aampunin natin eh. Ituturing natin siya bilang totoong anak. Ituturing natin siya na galing sa atin. Kung sakali mang mag-ampon nga tayo, sasabihin ba natin sa bata ang totoo na ampon siya? Mas maganda yon para sa bata. Sabihin natin ang totoo sa kanya habang bata pa lamang siya. Para sa ganun, hindi na siya magulat kapag nalaman niya ang totoo. Mas mabuti yon na wala tayong itinatagong sikreto sa kanya para magkaroon siya ng tiwala sa atin. Ano, gusto mo bang mag-ampon na lang ng bata? Pwede bang pag-isipan ko muna? Sige, hindi naman to basta-bastang desisyon eh. Pag-isipan mo to ng maigi dahil panghabang buhay na desisyon tong gagawin natin. Kapag ba pumayag ako, paano gagawin natin? May kakilala ako nagtatrabaho sa National Authority for Child Care. Siya ang nagsuggest sa akin na mag-ampon na lang tayo ng bata dahil maraming bata ngayon ang nangangailangan ng kalinga. Tutulungan niya tayong mag-adapt ng bata kung sakali mang pumayag ka na. Sige, bigyan mo ko ng ilang araw para makapag-isip-isip. Habang ginagawa mo yan, paano kung mag-adapt na lang muna tayo ng aso? Gusto mo ba? Aso? Oo, maging fur parent muna tayo para hindi tayo mabigla. Alam ko na bawal tayong magkaaso noon dahil allergic ang mama mo sa mabalahibo. Pero ngayong nakabukod na tayo, pwede naman na siguro tayong mag-alaga ng hayop. Parang magandang idea nga yan. Uy, gusto ko ng husky kasi ang ganda ng breed na yun. Pero mahal, ang nasa isip ko sana Aspin yung i-adapt natin. Aspin? Oo, yung mga asong Pinoy, yung walang breed. Marami rin kasing aso ang napapabayaan ngayon dahil sa mga taong hindi marunong mag-alaga eh. At least, kapag nakapag-adapt tayo, makakatulong tayo sa mga asong walang nag-aalaga sa kanila. Pwede rin naman yan. Sige, yan na lang muna ang gawin natin. Pumapayag ka? Oo, subukan muna nating mag-alaga ng aso. Salamat, mahal. Matagal ko na talagang gustong magkaroon ng aso. Ganon na nga po ang ginawa namin ni William Papadudut. Nag-adapt muna kami ng aso para maging anak namin. Isa ito sa mga preparasyon na sinubukan namin para hindi kami mabigla sa pagkakaroon ng anak. Chi ang ipinangalan namin sa aso na isang aspin mula sa isang shelter na nag-alaga ng mga stray dog. 1 taong gulang na siya nung nakuha namin ito. Magandang aso si Chi Papadudut. Puti ang kulay nito na may kaunting caramel spots sa batok papunta sa magkabilang tenga. Sobrang cute ni Chi kahit na wala siyang breed. Binaby namin siya at itinuring na parang tunay na anak. Ginastosan namin siya mula sa dog food, grooming, maging laruan at damit ay meron siya. Hindi lang aso para sa amin si Chi kundi parang tao na rin ang naging turing namin sa kanya. Isa sa mga pinakamasayang tao na siguro si William nung dumating sa buhay namin si Chi. Dahil sa kanya ay naramdaman namin ang pagiging buo ng pamilya namin. Lumipas ang mahigit 1 taon ay naisip ko noon na kaya ko nang mag-alaga. Hindi lang ng aso, kundi ng tao. Kaya naman pumayag na ako sa kagustuhan ni William na mag-adopt ng baby. Sa isang foundation kung saan nagtatrabaho ang kaibigan ni William, ay nag-inquire kami sa proseso kung paano ang mag-ampon ng bata. Una naming binuo ang requirements tulad ng marriage certificate, police clearance, health certificate at income tax return. Kailangan din magpasa ng letter of recommendation at psychological evaluation para mapatunayan na fit talaga kami ni William na mag-alaga ng bata. Matagal ang naging proseso ng adoption, Papadudut. Para na rin akong nagdalang tao dahil sa mga buwang hinintay namin bago na finalize ang lahat. At matapos ang mahabang paghihintay ay dumating din sa buhay namin ang isang batang matagal na naming hinihiling, Papadudut.
Tingnan mo, oh. Ang haba ng pilik mata niya. Oo nga eh. Manipis din ang labi oh. Tsaka medyo matangos ang ilong. Sigurado akong pogi ito kapag lumaki. Katulad ng tatay? Oo naman. San ba siya magmamana kundi sa akin? Ay, sinong mag-aakalang sa wakas magkakaroon din pala tayo ng anak? Sabi nga nila, in God's time. At ito na yun. Ito na yung oras na inilaan ng Diyos para maging magulang tayo. Uy, hello, Chi! Excited ka na rin bang makita tong kapatid mo? Halika rito. Buhatin din kita para hindi ka magselos. Ayan oh, may kapatid ka na, Chi. Meet baby Liam. Oh, huwag masyadong excited. Antayin muna nating lumaki si baby bago maglaro, ha? Oh, sige na, doon ka na muna. Paano pala yung sinasabi nilang home visit? Akala ko ba tapos na yon? May mga social worker pa rin na bibisita sa bahay natin para i-check yung status natin kasama yung bata. Kung tama yung pagkakaalala ko, tatagal ata yun ng 6 months. So sa susunod na 6 na buwan, oobserbahan tayo ng mga social worker? Oo, ganun na nga. Kailangan nilang masigurado na safe yung bata sa atin. Tapos kapag pumasa tayo, kapag nasiguro nila na kaya nating bigyan ng maayos na buhay si baby, saka na nila ifa-finalize lahat. Dadaan siya sa korte para maging legal na nating anak si Liam. Ang haba naman pala talaga ng proseso ng pag-aampon. Mas maganda na yun para masigurado. Para na rin hindi tayo magkaroon ng problema sa hinaharap. Ang kailangan lang nating gawin ay patunayan na deserving tayo na maging magulang ni Liam. Tsaka may notes din pala sila tungkol dito sa bahay, di ba? Ah, oo. Kailangan daw maging childproof tong bahay para sa safety ni baby. So kailangan nating mag-ayos para maging child-friendly dito sa bahay. Ako nang bahala dyan. Pinaghandaan ko talaga yan. Ako rin. Excited na akong ayusin yung kwarto ng anak natin. Sabay natin ayusin tong bahay para sa bagong pamilya natin. Salamat, mahal. Kahit natagalan tayong makabuo ng pamilya, hindi ka nawalan ng pag-asa. Sabi nga nila, di ba? Na kapag gusto, maraming paraan. Sandali, diyan ka lang. Pipicturan kita. O sige, ito ang magiging first picture namin ni Baby Liam. Ready? 1, 2, 3, smile! Ayan! Mag-selfie ka rin para may family photo tayo. Sandali, isama natin si Chi para kompleto tayo. Halika rito para kasama ka sa family picture. Ang bigat mo na. Okay, ready na? 1, 2, 3, smile! Patingin nga! Eto, Ang cute! Send mo sa akin yan para mapaprint ko. Ipapa-frame ko yan. Oh, umiiyak ka ba? hindi. Tears of joy lang to. Ngayon ko lang napagtanto na natupad ko na yung pinapangarap ko na makita kang bitbit yung anak natin. Ito na siguro yung pinakamasayang araw sa buhay ko. Ako rin. Hindi ko malilimutan tong araw na to. Sa wakas, kompleto na tayo. Papadudot malaki ang pinagbago ng buhay namin ni William simula nang dumating si Liam sa buhay namin. Ginawa namin ang lahat para maging safe ang bata at para mapatunayan namin sa social worker na fit kami bilang mga magulang ni Liam. Lumipas nga ang 6 na buwan at nakapasa rin kami bilang magulang ni Liam. Sa tulong ng aming lawyer ay naging legal na rin na anak namin si Liam. Simula noon ay unti-unti naming binuo ni William ang pangarap naming pamilya. Mas tumibay ang pagsasama namin ng asawa ko simula noong naging magulang na kami ni Liam at ng aso naming si Chi. Sa loob ng ilang taon ay si Chi ang naging kaagapay namin sa pagbabantay kay Liam. May punto noon na tuwing umiiyak si Liam ay si Chi ang nakakapagpatahan sa kanya. Para bang magkapatid na nga ang itsura ng dalawa kahit na aso lamang si Chi. Kailanman ay hindi iniwan ng aso namin ang tabi ng anak namin.
Bilang kapalit sa pagiging loyal ni Chi sa amin, ay ibinibigay namin sa kanya ang lahat ng gusto niya. Kung gaano ang pagmamahal at pag-aalaga na ginagawa namin kay Liam ay ganon din ang pinaparamdam namin kay Chi. Minsan ay twining pa nga sila sa damit kapag lumalabas kami ng bahay, Papa Dudut. Si China ang nagmistulang panganay namin samantalang si Liam naman ang pangalawang anak. Hanggang sa dumating ang pandemic noong 2021. Pareho kaming nawala ng trabaho ni William. Sa loob ng mahigit 1 taon ay umasa lamang kami sa emergency fund naming dalawa habang naka-lockdown ng buong Pilipinas. At nung lumuwag ang restriction ay sa halip na maghanap ulit ng trabaho, ay naisipan namin mag-asawa na umuwi na lamang sa probinsya at doon ay pagpatuloy ang masayang buhay namin. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa Isabela ang probinsya namin. Doon ako lumaki kasama ang 2 kong kapatid. Noong namatay ang mga magulang namin ay nahati ang kanilang ari-arian sa aming 3. Sa akin napunta ang family house namin samantalang naghati naman ang 2 ko pang kapatid sa sakahan na pagmamay-ari ng pamilya namin. Habang bubuo ako ng pamilya noon sa Maynila ay iniwan ko muna sa pangangalaga ng kapatid kong si Kuya Nestor ang family house namin. Simula noon na siya na ang tumira doon kasama ang sarili nitong pamilya. Samantalang 1 ko pang kapatid ay ibinenta ang lupang nakapangalan sa kanya para gamitin ang pera sa pag-abroad nito. Papadudot ang buhay nila Kuya Nestor ay malayong malayo sa buhay naming mag-asawa. May 9 silang anak at tanging si Kuya lamang ang nagtatrabaho sa kanilang pamilya bilang construction worker. Isang kahig isang tuka na maituturing ang kanilang buhay. May pagkakataon noon na sa akin umuutang si Kuya Nestor at bilang wala naman akong pinagkakagastosan noon ay pinapahiram ko sila ng pera hanggang sa nagpatong-patong na lamang ang utang nila sa akin. Ako rin ang nagpaaral sa pangalawa nilang anak na hindi rin nakapagtapos dahil mas pinili nitong sumama sa barkada. Nung umuwi kami sa Isabela ay masaya kaming sinalubong ng pamilya ni Kuya Nestor. Pero ang tuwang nararamdaman nila ay napalitan ng pag-aalinlangan. Noong nalaman nila ang balitang doon na kami titira ng sarili kong pamilya, Papa Dudut. Hindi man lang kayo nagsabi, edi sana nasundo namin kayo. Hindi na kailangan. May sasakyan naman kami eh. Tsaka gusto namin kayong isurprise. Kung gano'n, na-surprise nyo kami. Kaya lang, hindi kami nakapaghanda sa pagdating nyo. Wala tuloy na lutong pagkain para sa inyo. Magpapabili na lang ako ng lechon manok sa anak ko. Ay kuya, wag na. Pupunta din naman kami ni William sa bayan. Kami na lang bibili ng panghapunan. O sige, kayong bahala. Nasaan pa lang mga bata? Hindi ko alam kung saan nagpupunta ang mga yon. Tsaka na lang sila umuwi kapag hapunan eh. Antayin mo na lang sila. Uuwi rin yung mga yon. Eh yung asawa mo? Nasa kabilang barangay na naman yon. Bakit? Doon ba siya nagtatrabaho? Hindi, wala yung trabaho. Ano pa bang aasahan mo kay Mina? Nagsusugal yon, naglalaro ng tong its. Ayan ang sinasabi ko sa inyo eh. Wala na nga kayong makain. Mas inuuna niyo pa ang pagsusugal. Hayaan mo na. Yun na nga lang ang tanging libangan niya eh. Siya rin naman na nag-aasikaso sa mga anak namin buong maghapon. Kaya pinagbibigyan ko na lang siya. Ay, nako. Sino nga palang gumagamit ng kwarto sa taas? Yung mga babae, sina Teresa, Angeli at Camille. Tapos yung 3 lalaki sa dating kwarto ni Kuya. Yung bunso naman kasama namin ng asawa ko. Eh yung panganay sa kapangalawa? Nagsialisa na yung mga yon. May sarili ng pamilya yung panganay ko. Talaga? Oo, nakatira siya ngayon sa asawa niya dun sa Ilocos. Eh yung pangalawa? Yung pangalawa naman yung pinag-aral mo tapos hindi nakapagtapos. Hindi ko na alam kung saang parte ng Pilipinas nakatira yon. Hala, bakit naman? Nakipagtana ng gaga.
Sumama sa nobyo niyang mas matanda sa kanya ng 10 taon. Kuya naman, bakit mo naman hinahayaan yung mga anak mong magkaganyan? Matatanda na sila. Alam na nila ginagawa nila. Kahit na, kayo pa rin ang magulang. Dapat kayo ang gumabay sa kanila. Hindi yung hinahayaan nyo lang sila sa gusto nila. Sus, kung makapagsalita, wala kang ang anak eh. May anak na kami ni William. Ampon naman. Kesyo ampon o hindi, ang sinasabi ko, magulang pa rin ang obligadong magbantay sa mga anak kahit ilang taon na sila. Wala na tayong magagawa. Nangyari na yung nangyari. Maiba tayo. Ano pala yung sinasabi mong truck na darating mamaya? Yung mga gamit namin yon. Medyo na-delay sila sa biyahe kaya hindi namin sila nakasabay dumating. May dala kayong isang truck na gamit? Oo, lilipat na kami dito ng pamilya ko. Dito na kami titira. Ha? Paano na kami niyan? Huwag kayong mag-alala, hindi naman namin kayo paaalisin eh. Malaki naman tong bahay kaya magkakasya naman siguro tayo lahat dito. Siguraduhin mo lang ha? Wala kaming ibang malilipatan yan. Oo, huwag kang mag-alala. Bakit nyo naman naisipang lumipat dito? Hindi ba mas magandang buhay sa Maynila? Wala na kaming trabaho dun eh. Naisip namin na dito na tumira at magpatayo na lang ng negosyo. Mas tahimik dito, tsaka mas maganda ang buhay kesa dun sa Maynila. Kung sa bagay, O siya, sige. Aalis na muna kami ni William. Mag-grocery lang kami. Kami na bahala sa hapunan natin mamaya. o sige, mag-ingat kayo. Pagkarating namin sa probinsya ay agad naming inayos ang plano naming pagpapatayo ng sarili naming convenience store. Medyo malayo sa bayan ang bahay namin, Papa Dudut. Kaya kinailangan pa naming maghanap ng pwesto kung saan ay maraming tao at walang masyadong kakompetensya. Kasabay nito ay agad ding naghanap ng trabaho si William. Dahil maganda naman ang work experience nito ay mabilis siyang nakuha sa trabaho. Samantala mas pinili ko namang maging stay-at-home mom na lamang para mabantayan sina Liam at Chi sa bahay. Dahil malaki-laki naman ang family house namin, ay hinayaan ko na lamang ang pamilya nila Kuya Nestor na manatili doon. Sa mga unang buwan ng pagsasama ng dalawang pamilya namin, sa iisang bahay ay naging maayos naman ang dynamics namin. Mabilis kaming nakapag-adjust sa buhay sa probinsya. Pero kalaunan ay unti-unti kong napapansin ang mga hindi magagandang ugali ng pamilya nila Kuya Nestor. Ang mga anak ni Kuya na pawang teenager ay lagi noong nag-aaya ng barkada sa bahay para mag-inuman. May sarili kasi kaming garahe kaya malawak ang pwesto nila para mag-inom. Hinayaan ko lamang ito noong una hanggang sa ginabi-gabi na nila ang pag-iinom kahit na may pasok sila kinabukasan. Sa kabilang banda naman, ang mga babaeng anak ni Kuya ay nagdadala ng lalaki sa bahay at doon sila naglalampungan. Hindi ito nakikita ng mga magulang nila dahil nasa trabaho si Kuya Nestor samantalang laging nasa sugala naman ang asawa nito. Hindi ko na noon natiis ang mga nakikita ko kaya kinausap ko ang kapatid ko tungkol sa mga ginagawa ng mga anak nila, Papa Dudut. Oh, honey, ano yung ginagawa mo? Nagpe-prepare na ako ng sahog para sa ulam na lulutuin ko mamaya. Ang aga naman. Ano bang lulutuin mo? Adobo. Request ni William. Matagal na raw kasi siyang hindi nakakatikim ng special adobo ko eh. Adobo? Anong klaseng adobo naman yan? Mix. Pinaghalong manok tsaka baboy. Paborito kasi to ni William, lalo na kapag may kasamang patatas at hard-boiled egg. Uy, kakaiba yan ha. Naks, mukhang masarap ang ulam mamaya ah. Dapat pala damihan mo yung isasaing mong bigas kasi sigurado akong mauubos yan mamaya. Masarap talaga to kasi special recipe ko to. Ito kaya ang dahilan kung bakit na-inlove sa akin ang asawa ko. Pwede ka ba magtabi niyan para mamaya? Para mamaya? Bakit? Sinong ipagtatabi mo? Magiinuman kasi rito mamaya yung mga barkada ni Arnold eh. Wala silang pulutan. Mukhang madami naman yung lulutuin mo eh kaya ipagtabi mo na lang sila.
Madami to kasi madami tayong kakain. Pati ba naman pulutan nila poproblemahin ko pa? Konti lang naman eh. Na-budget ko na to para sa ating lahat kaya sakto lang tong lulutuin ko. Paano yan? Wala silang pupulutanin mamaya. Aba, hindi ko na problema yon. May pang-inom sila tapos wala silang pambili ng pulutan? Hindi ka na naawa sa mga bata. Ay, hindi ako maaawa sa mga ganyang bagay. Nadadamay na sila sa mga ulam na niluluto ko at sapat na yun. Pati ba naman pulutan sa akin iaasa? Sa susunod, wag silang mag-inom kung wala silang pambili ng pulutan nila. Di wag ka na magtabi. Ang dami mo namang sinabi. Nakikisuyo lang naman ako eh. Kasi naman, bakit mo hinahayaan yung mga anak mo na araw-araw nagiinom? Hindi yan maganda sa kalusugan. Mga binata ng mga anak ko. Natural magiinom at magbabarkada yung mga yan. Parte yan ng pagbibinata. Parang hindi ka naman dumaan dyan. Hindi natural yun, kuya. Okay lang yung uminom paminsan-minsan, pero yung araw-araw? During weekdays pa at may pasok sila kinabukasan? Hindi naman apektado ang pag-aaral nila eh. Anong problema doon? Ang problema doon, bukod sa maaga nilang tinutusta ang mga atay nila, gastos yung ginagawa nila. Sa halip na yung pera na pambili ng alak, ibili sa mga importanteng bagay, di sana nakakatipid pa kayo ng asawa mo. Bakit mo ba pinoproblema yan? Hindi naman ikaw ang gumagastos sa pang-inom nila. Pulutan nga, ayaw mo magbigay eh. Tapos nangingialam ka pa dyan? Hindi ko sila pakikialaman kung hindi ako nadadamay. Kung walang-wala kayo, kanino ba kayo humihiram ng pera? Hindi ba sa akin? Ngayon, isusumbat mo na yung pagpapahiram mo ng pera sa akin. Hindi ko sinusumbat yon. Gusto ko lang ipunto na ayusin niyo yung mga priority niyo sa buhay. Tingnan mo nga anong oras na. Nasaan yung asawa mo? Nandun pa rin sa sugalan. Alam mo may pagka-intermitida ka rin eh. Huwag mong pakialaman tong pamilya ko. Hindi ko naman pinapakialaman ng pamilya mo ah. Hindi nga, pero para sa ikabubuti niyo naman tong ginagawa ko. Nasa iisang bahay tayo kaya kailangan tayong magtulungan. Tulungan mo na lang ako kapag nagpapatulong ako sa'yo. Pero kapag hindi ko kailangan ng tulong mo, manahimik ka na lang. Grabe ka, kuya. Ikaw yung grabe. Magluto ka na nga lang dyan. Papadudot, nakakalungkot na minasama ni Kuya Nestor ang pagbibigay payo ko sa kanya. Sa tingin ko ay may karapatan naman akong pagsabihan sila dahil una, ako ang may-ari ng bahay na tinutuluyan nila at pangalawa ay kapakanan lang din naman ng pamilya niya ang concern ko. Pero kahit na napagsabihan na ay wala pa rin nagbago sa mga hindi magagandang asal nila, Papadudot. Sa katunayan ay mas lumala pa nga ito na para bang sinasadya nila ang mga ginagawa nila. May pagkakataon noon na nagpapasaring na sa amin ang asawa ni Kuya Nestor. Ang pinakaayaw daw niya sa lahat ay ang mga taong pakialamera. Sinabihan naman ako ng asawa ko na hayaan na lamang sila pero hindi ako ganon, Papadudot. Ayokong tinatapakan ako ng ibang tao kaya noong sumobra na ang mga pagpaparinig na ginawa ng hipag ko ay sinagot ko na siya. Nauwi ito sa awayan ng dalawang pamilya sa puntong hindi na kami nagpapansinan noon. Kahit na nasa isang bahay lamang kami. May hangganan ng pasensya ng bawat tao, Papadudot. At kahit pa gaano kabait ang isang tao ay nauubos din ang pangunawa nito. At gano'n na nga ang nangyari sa akin. Nang minsang nagkaroon ulit ng inuman, ang mga pamangkin ko sa bahay namin ay biglang nagkaroon ng gulo. 2:00 na noon ng madaling araw noong nagising ako sa mga sigawan nila sa baba. Nang tignan ko kung saan nanggagaling ang komosyon ay nagulat ako noong nakipagbatuhan na ng gamit ang isa sa mga anak ni Kuya Nestor. Sinubukan ko silang awatin at muntik na rin akong madisgrasya noong isang malaking bato ang lumipad papunta sa direksyon ko. Mabilis naman akong nakailag pero natamaan ang sasakyan namin. Nagalit si William sa mga nangyari at sila naman ni Kuya Nestor ang nagkaalitan. Matapos nitong kampihan ng kanyang mga anak. Sa huli ako na mismo ang nag-decide na paalisin na ang pamilya ni Kuya Nestor sa pamamahay namin dahil sa mga gulong ginagawa nila ng mga panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
nagustuhan ni Kuya Nestor ang ginawa ko sa pamilya niya. Sobra na kasi noon ang mga nangyayari sa puntong nadadamay na ang tahimik naming pamilya. Kaya kahit ayoko man ay mas pinili kong paalisin na lamang sila para sa kabubuti ng sarili kong pamilya. Pero dahil sa ginawa ko ay nagtanim ng sama ng loob sa akin ang sarili kong kapatid. Pati na rin ang buong pamilya nito. Ganun pa man ay wala na silang magagawa dahil sa akin nakapangalan ang family house namin, Papa Dudut. May sariling lupa naman talaga si Kuya Nestor pero matagal na nila itong naibenta para mabayaran ang mga utang ng kanyang asawa sa pagsusugal. Pagkatapos nilang umalis sa bahay ay nangupahan sila malapit sa construction site kung saan nagtatrabaho si Kuya. Minsan tuwing nalalasing ang kapatid ko ay nagpupunta siya sa bahay para magwala. Kapag nangyayari yon, ay agad akong tumatawag ng barangay para hindi na mag-escalate pa ang gulo. Natatakot din kasi ako para sa kapakanan ng anak ko na noon ay bata pa. Hindi nga nagtagal ay tumigil din naman si Kuya Nestor sa panggugulo niya sa amin. Pero kahit na ganoon ay hindi natigil ang mga pasaring na ginagawa nila sa social media. Pinapalabas nila na wala akong awa at kaya ko raw tinalikuran ang sarili kong kadugo. Hinayaan na lang namin ni William yon dahil alam naman ng lahat ang ugali ng kanilang pamilya. Dumaan ang ilang buwan ay bumalik sa tahimik ang buhay namin ng pamilya namin. Marami kang niluto para sa breakfast ngayon ah. Maaga akong nagising kaya naglinis ako ng ref. Niluto ko na yung mga pagkaing malapit ng mapanis. Bakit tayo nagkaroon ng sobrang pagkain? Di ba nga twice tayong kumain sa labas this week? Tapos nag-attend pa tayo ng birthday kahapon. Ay, oo nga. Naaalala ko na naman yung nangyari kahapon. Bakit? Di ba nga nagpang-abot tayo nila Nestor? Hindi ko alam na imbitado rin pala sila sa birthday. Kababata kasi namin yung naghanda kaya malamang imbitado kaming dalawa. Pero hayaan mo na yun. Ang mahalaga wala namang masamang nangyari. Anong wala? Todo nga kung magparinig yung asawa niya kahapon. Hindi naman ako apektado doon. Tsaka alam naman ang lahat yung nangyari kaya hindi niya tayo masisira sa mga parinig niya. Kung sa bagay nga naman. Pero nakapag-usap kayo ng kapatid mo, di ba? Oo, kinamusta ko siya. Ano namang sinabi? Wala naman. Okay lang naman daw sila. May trabaho na yung asawa niya tapos nasa construction pa rin daw siya. Kahit papano, nakakasurvive naman daw sila sa pang-araw-araw nila. Hindi na ba siya galit sa'yo? Siguro may konting tampo pa rin. Pero hindi ko naman ramdam na galit pa rin siya sa akin. Mabuti naman kung ganun. Yung store pala, kumusta na? Nakahanap ka na ba ng dagdag na bantay doon? Oo, nagsimula na siya kahapon. Bale, 3 na sila lahat doon. Dadaan ako mamaya sa store pagkatapos ng trabaho ko para ma-check ko sila. Nga pala, lalabas kami mamaya nila Liam. Papagupitan ko yung buhok niya tapos ipapasyal ko na rin sila ni Chi sa playground pagkatapos. O sige, kailangan mo ba yung sasakyan para iwan ko na lang? Hindi, wag na. Gamitin mo na lang. Magko-commute na lang kami mamaya. Okay, sige. Teka, nasan pala si Chi? Hindi ko pa yun nakikita. Nandyan lang siguro yan. Baka nasa likod, naglalaro na naman. Chi! Halika na, kumain ka na rin. Wala eh. Sabi na may mali eh. Kasi kapag ganitong breakfast, nandito na yun na umaaligid. Sandali nga. Chi! Check mo nga dyan sa likod, dyan sa may labahan. Chi! Chi! Wala eh. Wala siya dito. Wala? Hala, sa taas kaya? Wala siya doon. Doon ako galing eh. Hindi ko siya napansin doon bago ako bumaba. Sandali, check ko muna sa harap, baka nandun siya. Chi! Oh my gosh! William, bukas yung gate! Ha? Hindi mo ba sinara? Hindi pa naman ako
lumalabas eh. Nandyan pa nga yung mga basura na ilalabas ko sana mamaya. Baka naman hindi mo na isara kagabi. Hindi, sinara ko yung gate kagabi. Yun yung last na ginawa ko bago ko umakyat para matulog. Bakit bukas yung gate? Naku, baka nakalabas na yun. Halika, hanapin natin. May mga nanguhuli pa naman dito ng mga asong gala kasi may city ordinance na bawal ang mga galang aso. Ako na lang maghahanap sa kanya. Dito ka na lang. Baka biglang magising si Liam, wala siyang kasama. O sige, itanong mo yung mga kapitbahay natin kung napansin ba nila si Chi. Baka nandyan lang siya, nakikipaglaro sa ibang aso. Okay, sige. Papa Dudut, wala pa pong CCTV noon sa bahay namin kaya hindi namin alam kung paano at bakit nakabukas ang gate ng bahay ng araw na yon. Ang CCTV naman sa kalye namin ay hindi gumagana kaya nahirapan talaga kaming hanapin ang aso naming si Chi. Nilibot na rin namin noon ang buong bayan pati na rin ang mga karatig lugar nito. Pero hindi talaga namin nakita ang alaga namin at ni isa sa mga kapitbahay namin ay walang nakapansin sa paglabas ni Chi. Halos hindi ako makatulog noon sa sobrang pag-aalala. Lagi kong iniisip kung nakakain pa ba si Chi, kung may maayos ba itong tinutulugan o kung may buhay pa ba ito. Papadudod parang anak na ang turing namin ni William sa asong yon. Kaya naman labis ang lungkot na nararamdaman namin. Noong lumipas sa mga araw ay hindi pa rin namin siya nahanap. Nagpaskil na kami noon ng missing picture nito sa bawat barangay sa lugar namin. Araw-araw din kaming nagpo-post noon sa Facebook kung may nakakita ba sa kanya. Sa sobrang desperado namin ay willing pa kaming magbigay noon ng pabuya sa kung sino man ang makapagbabalik sa amin kay Chi. Pero sa kasamaang palad ay hindi namin muling nakita pa si Chi. Ang unang anak na itinuring namin ni William, si Chi ang unang nagbigay sa amin ng pamilya na matagal na naming hinahangad. Kaya daig pa namin ang namatayan nung hindi na namin muling nakita pa ang aso namin. Papadudod, sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari. Dumating pa nga ito sa puntong kine-question ko ang sarili ko kung nasara ko ba talaga ang gate namin ng gabing yon o hindi. Mabuti na lamang kahit na ganoon ang nangyari ay hindi ako sinisi ng asawa ko sa nangyari. Kasabay ng pinagdadaan na naming pagsubok noong araw na yon ay nasakto namang binisita ako ng kapatid kong si Nestor upang kumustahin kami, Papa Dudut. Mahal, bitawan mo muna yung cellphone mo para makakain ka na. Sandali, chinecheck ko lang kung may nag-message sa akin sa Facebook. Baka kasi may nakakita na kay Chi. Hindi na natin makikita pa si Chi. Huwag ka namang sumuko agad. Matalinong aso si Chi. Alam niya kung saan siya uuwi. Ilang araw na ang lumipas. Hindi na babalik ang aso natin, honey. Kasalanan ko to eh. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may gusto sa nangyari. Sa tingin ko, may kumuha sa kanya eh. Kumuha? Oo, kasi kung nakatakas lang siya, babalik at babalik yun. Pero dahil hindi na siya bumalik, malamang may kumuha sa kanya. Sana kung sino man yun, ibalik na niya si Chi. Miss na miss ko na talaga siya eh. Ako rin, miss ko na siya. Hindi pa rin naman nawawala yung nararamdaman kong pag-asa na baka isang araw, bigla na lang bumalik sa atin si Chi. Pero kung magpapakatotoo ako, mas maganda yung tanggapin na lang natin yung posibilidad na wala na talaga siya. Sana talaga may nakakita na lang sa kanya. Para kahit papano mapanatag ako na may nag-aalaga sa kanya. Honey, nandyan ba kayo? May tao Tao yata. ba? Sino kaya yun? Sandali, check ko. Bayaw, nandyan ba si Honey? Nestor, ikaw pala. Oo, nandito siya. Bakit? Anong kailangan mo? May ibibigay lang akong ulam.
Birthday ng anak ko Napadaming niluto namin kaya naisipan ko na bigyan kayo ng pagkain. Talaga ba? Sige, halika. Pumasok ka. Salamat. Ani, nandito si Nestor. Kuya? Anong ginagawa mo rito? Nagdala ko ng ulam nyo. Adobo. Eto. Wow, salamat! Anong meron? Birthday daw ng anak niya. Talaga? Sino? Yung bunso ko. Kung gusto nyo, daan kayo sa bahay. Maraming handa doon ngayon. May inuman din bayaw kung gusto mo. Salamat, pero hindi ako umiinom eh. Enjoy na lang kayo. Ano naman tong dinala mo? Adobo. Nabanggit mo noon na paborito nyong adobo. Kaya naisip ko na dalhan ko kayo nito. Parang peace offering ko na rin sa inyo. Maikli lang ang buhay para magkatampuhan. Kaya ako na mismong humihingi ng tawad sa mga maling nagawa namin ng pamilya ko sa inyo. Hayaan mo na yon. Kalimutan mo na yung nangyari noon. Magkapatid tayo at tayong dalawa rin lang naman ang magtutulungan sa hirap eh. Salamat. Oh, tikman nyo na tong luto ko. Gusto kong malaman kung pasado ba sa panlasa yung gawa ko. O sige nga, anong klaseng adobo ba to? Hulaan nyo kung ano. Bayaw, tikman mo rin. O sige. Anong klaseng karne to? Medyo mabuto siya tsaka parang medyo makunat. Sorry ha. Huwag ka ma-offend. Makunat ba? Karne ba to ng kambing? Masarap naman siya. Masarap ba? Hindi yan kambing. Hindi kambing? Eh ano to? Parang hindi naman to baboy o baka eh. Aso. Adobong aso yung kinakain nyo. Ano? Aso to? Pinakain mo kami ng aso? Hindi lang yan basta aso. Yan yung pinakamamahal nyong aso. Nawawala yung aso nyo, di ba? Ayan, nahanap nyo na siya. Anong sabi mo? Oh my gosh! Lintik lang ang walang ganti. Sinira niyong pamilya ko. Dahil sa inyo, lagi kami nag-aaway ng asawa ko. Kaya ito ang bawi ko sa inyo. Gago ka! Nauwi sa pisikalan sinang William at Nestor ng araw na yon, Papa Dudut. Kinailangan ko pang magpatulong sa mga kapitbahay namin para maawat ang pag-aaway ng dalawa. Sobrang nasaktan ako sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Ang aso na inalagaan at minahal naming parang tunay na anak ay ginawa lang siyang pulutan ng kapatid ko para paghigantihan kaming mag-asawa. Ang malala ay ipinakain pa nito sa amin. Agad-agad naming ipinahuli si Kuya Nestor sa mga pulis at nagsampa kami ng reklamo sa kanya dahil alam namin ni William na meron ng Animal Welfare Act ngayon o ang pagbabawal sa pagpatay at pagmamaltrato ng mga hayop. Isang malaking krimen ang ginawa ni Kuya na pagpatay at pagluto ng aso. Nakulong si Kuya at saka siya pinagmulta. Ilang buwan matapos siyang madakip ay nabalitaan na lang naming nagkasakit pala siya sa kulungan na siyang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Hindi ko ninais na mangyari yon kay Kuya pero siguro ay karma na rin mismo ang gumawa ng paraan para maningil sa kasalanang kanyang ginawa. Papadudod para maibsan ang kalungkutan namin ni William sa pagkawala ni Chia ay muli kaming nag-adapt ng aso sa isang shelter. 2 aso ang kinuha namin na siyang nagsilbing bagong kapatid ng anak naming si Liam. Pagkatapos nito ay lumipat kami ng tirahan matapos ang nangyari para makalayo na kami sa pamilya ni Kuya Nestor. Ibinenta namin ang family house na nakapangalan sa akin at nagpatayo kami ng bago. Ngayon ay maayos at tahimik na ulit ang buhay namin, Papa Dudut. Nagsimula na mag-aral si Liam at masaya kami na habang bata pa siya ay nagsisimula na siyang matuto kung paano mahalin at respetuhin ang mga hayop sa kanyang paligid. Ito na po ang katapusan ng kwento ko at sana ay magsilbing aral sa bawat nakikinig ang nangyari sa aking kuya. Maraming salamat po sa inyo, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Honey. Dear Papa Dudut, lahat daw tayo ay pwedeng magkamali at dahil walang perpektong tao, dapat daw na palagi tayong marunong magpatawad.
Pero hindi lahat ng kasalanan o pagkukulang ay madaling kalimutan. Lalo na kung nag-iwan ito ng malalim na sugat sa mga puso natin. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lahat ng kabarangay natin na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elaine, 27 years old at nagtatrabaho sa isang insurance company dito sa Mandaluyong. Matagal na akong listener ng Barangay LS 97.1 at halos araw-araw ako nakatutok talaga at nakikinig sa inyo lalo na sa ganitong katanghalian. Kaya naman kayo rin po talagang naisip ko na kwentuhan at hinga ng payo tungkol sa bagay na gumugulo sa isipan ko. Lumaki nga pala ako sa isang simple pero hindi ko masasabing tahimik na pamumuhay. Kasama ko ang mga magulang ko sa bahay namin at madalas ko silang naririnig o nakikita na nag-aaway. Marami silang mga bagay na pinag-aawayan pero pinakamadalas ay ang pambababae ng tatay ko, Papa Dudut. Nay, ano pong hapunan natin? Nagugutom na po kasi ako, tsaka... Nay? Umiiyak po ba kayo? Nay, ano po nangyari? Bakit po kayo umiiyak? Elaine! Ang tatay mo! Wala na siya! Umalis na siya! Iniwan niya na tayo! Ano pong ibig niyong sabihin na iniwan niya na tayo? Umalis siya kanina at dinala niya na mga gamit niya. Ha? Pero bakit po yung ginawa ni tatay? Dahil ang sabi niya, buntis na raw ang kabit niya at kailangan niya ng panagutan yung babae na yon. May kabit na naman po si tatay? Oo, Elaine. Matagal ko nang alam yon at hindi ko lang sinabi sa'yo kasi ayokong masira ang atensyon mo sa pag-aaral. Matagal nang gustong makipaghiwalay sa akin ang tatay mo pero nakiusap lang ako sa kanya na huwag niya tayong iwanan. Na okay lang sa akin kahit may kabit siya. Basta uuwi pa rin siya dito sa bahay natin. Sabi ko naman po sa inyo dati pa eh. Na kung hindi na kayo masaya kay tatay, okay lang po sa akin na maghiwalay na kayo. Pero bakit naman po pumayag pa kayo na lokohin niya kayo ng paulit-ulit? Dahil ayoko ngang masira ang pamilya na to. Hindi mo ba naiintindihan yun? Gusto kong manatili tayong buo sa bahay na to. Kahit alam niyo na hindi na kayo mahal ni tatay? Oo! Ayos lang sa akin ang lahat basta magkakasama tayo. Ayos lang talaga sa akin. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa tayong iwan ang tatay mo. Tanggap ko naman kahit nalaman kong buntis na ang kabit niya. Sinabi ko sa kanya na ayos lang kahit... Nay, naririnig niyo po ba yung sinasabi niyo? Ayos lang po talaga sa inyo kahit nabuntis ni tatay ang kabit niya? Wala na po ba talaga kayo natitirang respeto para sa sarili niyo? Hindi mo kasi ako naiintindihan, Elaine. Nay, mahal ko rin naman po si tatay. Pero hindi na po talaga tama ang ginagawa niya sa inyo. Kaya wala na rin ako nakikitang dahilan para mahalin at irespeto ko pa siya bilang tatay ko. Huwag mo gang sabihin yan! Tatay mo pa rin siya! Kung marunong siya magpakatatay, hindi siya aalis ng bahay na to. Hindi niya kayo lolokohin. At hindi siya magkakaroon ng anak sa ibang babae. Kaya gumising na po sana kayo. Huwag niyo na pong iyakan ng isang walang kwentang tao na gaya niya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na mawala siya sa buhay ko, anak.
Hindi ko kaya na mawala siya sa atin. Kakayanin niyo po, Nay. Kakayanin niyo para sa akin. Kakayanin po natin mabuhay nang wala siya. Pangako, hindi po ako mawawala sa tabi niyo. Gagawin ko ang lahat para mabuhay tayo nang wala si tatay sa bahay na to. Papadudot, hindi yun ang unang beses na ng babae si tatay, pero yun ang unang beses na iniwan niya kami para sa ibang babae. Sobrang nasaktan ako noon para kay nanay kasi saksi ako sa ilang taon na pagtitiis at ilang beses na pagpapatawad na ginawa niya kay tatay. Bata pa lamang ako ay naririnig ko ng ilang beses nang nahuli ni nanay ang mga kalokohan ni tatay, Papadudot, pero pinapatawad niya pa rin ito. Ang sabi niya pa noon ay ginagawa niya yon para sa akin kasi ayaw niyang lumaki ako sa isang wasak na pamilya. Mula nang umalis si tatay sa bahay namin ay hindi na siya muling bumalik pa. Minsan nga ay uuwi ako sa bahay namin nang wala pa si nanay, tapos ay malalaman ko na lamang na pinuntahan pala niya si tatay at pinakiusapan niyang umuwi na ng bahay namin. Grabe, yung lungkot at sakit na nararamdaman ko noon para kay nanay. Dahil ilang beses ko siyang nakikitang umiiyak at tinatanong ang sarili niya kung saan ba siya nagkulang bilang asawa ng tatay ko. Pero sinabi ko kay nanay na hindi namin kailangan na ipilit ang mga sarili namin kay tatay. Kung ayaw na niya talaga sa amin ay kakayanin namin na mabuhay nang wala siya. Doon ako nagsimula na maging working student. Pinilit kong igapang ang pag-aaral ko at ilang pangangailangan sa bahay. Kaya lang ay nagkasakit naman si nanay at kinailangan namin ng pera dahil na-confine siya sa ospital. Labag man sa loob ko. Pinuntahan ko si tatay sa bahay ng kabit niya para humingi ng tulong sa kanya, Papadudot. Tao po! Tao po! Tay, nandito po ba kayo? Tao po! Oh, Aline, anong ginagawa mo dito? Tay, gusto ko po kasi kayo makausap. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Nakita ko po sa maliit na notebook ni nanay na palagi niyang dala kapag umaalis siya ng bahay. Bakit ka ba nandito? Kailangan ko po kayo makausap, Tay. Umalis ka na dahil wala naman tayong dapat pag-usapan. Kailangan ko po ng tulong niyo, Tay. Nasa ospital po si nanay at kailangan na maoperahan siya agad. Hindi ako doktor kaya bakit ako pinuntahan mo? Dahil kailangan ko po ng pera at hihingi po sana ako ng tulong sa inyo. Pasensya na pero wala akong pera kaya makakaalis ka na. Tay, nakikiusap ako. Huwag niyo muna akong pagsaraduhan ng pinto. Sinabi ko na nga na wala kang mapapala sa akin, di ba? Kaya umalis ka na, Aline! Tay, hindi ko naman po talaga gustong pumunta dito sa bahay niyo eh. Ayun naman pala eh! Bakit ayaw mo pang umalis? Baka maabutan ka pa ng... Ano? Nang kabit mo? Umalis ka na! Hindi talaga kita matutulungan dahil marami rin kaming gastusin dito sa bahay. Tay, nakikiusap po ako. Wala na po kasi talaga akong ibang malapitan. Pero wala nga akong kahit na anong tulong na maibibigay sa'yo. Buntis sa kinakasama ko. Kaya gipit din kami sa pera ngayon. Gipit? Talaga? O sadyang wala ka na lang talagang pakialam kay nanay? Tay, baka nakakalimutan niyo na mag-asawa pa rin kayo ni nanay. Nag-usap na kami ng nanay mo. At alam niyang wala na ako responsibilidad sa kanya dahil tapos na ang lahat sa aming dalawa. Kasama po ba ako sa sinasabi niyong responsibilidad? Kahit hanggang ngayon at kahit kailan, hindi na magbabago na anak mo pa rin ako. Bakit hindi kayo makasagot? Kasi nahihiya kayong aminin
na tinalikuran niyo na pati ang pagiging tatay niyo sa akin. Tay, hindi naman po talaga ako pumunta dito bilang anak niyo. Dahil mula nung umalis kayo sa bahay, tinanggap ko nang wala na akong tatay. Pumunta ako dito bilang anak ni nanay na humihingi ng tulong para sa kanya. Pero mukhang wala rin talaga ako mapapala dito dahil napakatigas ng puso niyo. Mali pala. Wala pala talaga kayong puso. Umalis ka na. Dahil ayoko maabutan ka pa rito na kinakasama ko. At baka makasama pa sa pagbubuntis niya kapag nakita ka niya. Buti pa sa pinagbubuntis ng kabit niyo, concerned kayo. Pero sa akin na anak niyo kay nanay, wala talaga kayong pakialam. Dahil alam kong kaya mo na ang sarili mo. Kakayanin ko kasi wala na talaga akong tatay. Kakayanin namin ni nanay na wala ka na sa buhay namin. At tandaan niyo, ito ang kahuli-hulihang pagkakataon na ituturing ko kayong tatay ko. Papadudot nang sabihin ng doktor noon na kailangan na maoperahan si nanay sa lalong madaling panahon ay hindi na ako masyadong nakapag-isip noon. Pumunta na kaagad ako kay tatay para humingi ng tulong para sa kanya. Alam ko kung saan siya nakatira noon kasama ang kabit niya dahil nakita ko na nakasulat yon sa maliit na notebook ni nanay noon. Naisip ko na kahit papaano ay magiging concerned pa rin si tatay kay nanay dahil mag-asawa pa rin sila sa papel. Ilang taon din silang nagsama at minahal siya ng sobra ng nanay ko. Kahit na iniwan na niya kami, alam ko na hindi niya hahayaan na may masamang mangyari kay nanay. Pero nagkamali ako sa akala ko dahil naging napakatigas ng puso ng tatay ko. At kahit na anong pakiusap o pagmamakaawa ang gawin ko noon, ay talagang tiniis ako ni tatay na hindi tulungan sa panggastos para sa operasyon ni nanay. Papadudot hindi ako makapaniwala na wala na talagang natira ni katiting na pagmamahal si tatay para kay nanay. Mabuti na lamang at nahingan ko ng tulong noon ang isa kong kaklase at pinahiram niya ako ng pera para sa operasyon ng nanay ko ng mga panahong kailangan namin ng tulong. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot yung araw na humingi ako ng tulong kay tatay para kay nanay ay ang araw na kailanman ay hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Sa ilang taon na pagsasama ng mga magulang ko noon ay walang ibang ginawa si nanay kung hindi ang mahalin si tatay. Kahit nagtatrabaho si tatay ay tumatanggap pa rin ng labada noon si nanay para may ambag siya sa panggastos sa bahay. Hindi rin kasi buo ang ibinibigay ni tatay na sahod noon kay nanay. Nasa kalahati lang o minsan nga ay mas maliit pa doon. Palaging sinasabi ni tatay na marami silang ginagastos sa trabaho o binabayaran na utang. Ayun pala ginagastos niya yon sa kabit niyang ibinahay niya, Papadudot. At pagkatapos niya akong hindi tulungan na maoperahan si nanay ay tinatako na talaga sa isipan ko na patay na ang tatay ko. Naging maayos naman si nanay pagkatapos ng kanyang operasyon at mula noon ay naging mas porsigido ako sa pagtatrabaho at pag-aaral. Dahil hindi ko na pinayagan si nanay na tumanggap ng labada, nagdagdag ako ng oras sa part-time job ko para mapagkasya ang sinasahod ko sa lahat ng mga gastusin namin. Pilit kong pinagkakasya ang oras ko sa trabaho, pag-aaral at konting pahinga, Papadudot. Ang hirap naman itong nire-review ko. Alin, anak? O Nay, bakit gising pa po kayo? Mag-aalas 2 na po na madaling araw ah. Hindi rin kasi ako makatulog, saka naririnig ko na rin kasi ang pag-ubo mo. Nagising po ba kayo dahil sa pag-ubo ko? Pasensya na po kayo ah.
Kasi hindi ko rin po talaga mapigilan eh. Ayos lang. Hindi lang din naman talaga ako makatulog. Eto ginawang kita ng kalamansi juice. Naku, salamat po. At yan po talaga ang kailangan ko. Sakto kasi dito niyo pa tinimpla sa paboritong tasa ko. Siyempre naman, alam ko na itong tasa rin ang gusto mong palaging iniinuman. Pero bakit ba hindi ka na lang muna magpahinga? Ilang araw ka na ring puyat at inuubo. Hindi po pwede kasi maaga rin po ang exam ko mamaya. Hindi ka na ba talaga matutulog? May oras pa naman po ako para umidlip. Kasi malapit na rin po ako matapos dito sa nire-review ko. Ang sarap po nitong kalamansi juice na ginawa niyo. Naku, mabuti naman at nagustuhan mo. Kasi alam ko na makakatulong din yan para hindi na masyadong mangati ang lalamunan mo. Malaking tulong po talaga to. Salamat po. Medyo gagabahin nga po pala ako ng uwi mamaya. Kasi magdadagdag po ako ng oras dun sa part-time job ko. Bakit naman magdadagdag ka pa ng oras sa trabaho? Nagpaalam po kasi yung isang katrabaho ko na hindi siya makakapasok mamaya dahil masama yung pakiramdam niya. Ako na po nag-volunteer na saluhin yung shift niya. Masama din naman ang pakiramdam mo, kaya dapat hindi mo na ginawa yun. Konting pahinga lang naman po ang kailangan ko pagkatapos ng klase ko. At saka, bayaran na rin po kasi ng bills natin para sa tubig at kuryente. Kaya kailangan ko rin po talaga magdagdag ng oras sa trabaho. Pasensya ka na anak ha. Wala na akong naitutulong halos dito sa bahay. Ano po ba yung sinasabi niyo, Nay? Halos wala na nga po kung ibang ginagawa dito sa bahay kundi mag-aral at magpahinga. Dahil lahat ng gawaing bahay inaasikaso niyo na po. Ayun lang naman kasi ang pwede kong gawin. Kasi ayaw mo na akong payagan na tumanggap ng labada. Kasi po baka makasama pa sa katawan niyo. Di naman ako magpapakapagod sa paglalaba, Alin. Kaya ko pang tumanggap ng labada para kahit papaano. Nay, pinag-usapan na po natin to, di ba? Oo na. Ang gusto ko po, nandito lang kayo palagi sa bahay. At kung kikilos man kayo, yung mga gawain lang dito sa bahay. Ayoko na po na masyado niyong pinapagod ang sarili niyo. Pero nahihiya na kasi ako sa iyo, anak. Tignan mo nga ang sarili mo, Ang payat-payat mo na kasi palagi kang pagod at puyat sa trabaho at sa pag-aaral mo. Nag-diet lang po talaga ako, Nay. Hindi po to dahil sa pagod o puyat. Kaya wag po kayo masyado mag-alala sa akin. May konting ubo lang po ako ngayon pero ayos lang po talaga ako. Alam ko naman po na hindi talaga madali ang sitwasyon natin ngayon. Wag po kayong mag-alala. Gagawin ko po talaga ang lahat para makatapos ako sa pag-aaral. At mas magiging maayos ang buhay natin. Papadudot ginawa ni nanay ang lahat para makatulong sa akin. Nung una nga ay ayaw niya pang pumayag nang sabihin ko sa kanya na huminto na siya sa pagtanggap ng mga labada. Ayaw niya raw kasi na maging pabigat sa akin. Sinabi ko kay nanay na kahit kailan ay hindi siya naging o magiging pabigat sa akin. Kaya sa huli pumayag na rin siya sa pakiusap ko na hindi na tumanggap ng labada. Pero kahit na hindi na tumatanggap si nanay ng labada ay grabe naman ang pag-aasikaso na ginagawa niya sa akin noon. Kapag nasa bahay ako ay sinisigurado ni nanay na may maihahanda siyang pagkain para sa akin. Inaasikaso niya rin ang mga gamit o uniform ko na para sa school o sa trabaho. At madalas na hinihintay niya pa akong makauwi ng bahay para sabay kaming kumain. Mga simpleng bagay na ginagawa niya pero sobrang na-appreciate ko talaga, Papa Dudut. Kaya naman para sa kanya din talaga lahat ng pagsusumikap ko noon na makatapos ng pag-aaral ko, Papa Dudut. Alin, tulungan na kita dyan sa pagliligpit mo. Ayos lang po, Nay. Patapos na rin po ako dito. Sigurado ka ba? Opo, kasi mga baso na lang naman yung binabanlawan ko dito. Okay.
Sige, pero napagod ka ba kanina sa pag-aasikaso ng mga bisita para sa celebration natin ng graduation mo? Hindi naman po, Nay. Kayo nga po ang iniisip ko kasi alam ko na kayo ang mas napagod. Dahil sa mga ginawa niyong pagluluto ng mga pagkain para sa handa ko. Sabi ko naman po kasi sa inyo mag-order na lang tayo ng mga pagkain eh. Mas makakamura kasi tayo kung ako ang magluluto. At yun naman ang nangyari, di ba? Malaki ang natipid natin kanina dahil ang mura ng mga gulay at karne na binili ko. Binenta ng mga suki ko ng mas mura ang mga paninda nila sa akin nung sabihin ko na para sa'yo yon, para sa graduation celebration natin ang pagtatapos mo sa pag-aaral. Talaga po, Nay? Oo. Nakakatuwa naman po sila. Sakto nga lang din po yung niluto nyo eh kasi konti lang yung mga bisita natin kanina. Sabi ko naman kasi sa'yo, imbitahan mo lahat ng kaklase mo para malaman nila kung gaano kasarap magluto ang nanay mo. Alam naman na po yun ng mga kaklase ko kasi madalas nyo akong pinapabaunan ng pagkain para sa lunch ko. At saka, busy rin po yung mga yon kasi may celebration din ngayon sa mga bahay nila. Pero thank you po kasi ang aga nyo pong nagising kanina para mamalengke at mag-asikaso ng mga lulutuin. Wala yun anak, hindi rin naman ako masyadong napagod. Sigurado po ba kayo? Parang narinig ko po kasi kanina na sinabi nyo kay Ninang na medyo sumasakit ang balakang nyo. Anak, hindi naman yun dahil sa ginawa kong pagluluto sa buong umaga. Sadyang tumatanda na rin talaga ang nanay mo, kaya may mga ganito na akong pananakit ng katawan na nararamdaman. Kaya nga po ayoko na masyado kayo nagpapakapagod dito sa bahay. Kapag talaga yumaman tayo, ikukuha ko na kayo ng kasambahay. Ay nako, ayan naman ang hindi ko papayagan na gawin mo. Kasi ayoko talaga ng may ibang tao dito sa bahay natin. Hindi ako komportable na may estranghero tayong kasama dito. Para mas mapagaan naman ang kasambahay ang mga gawain nyo dito. Ay hindi ka rin sigurado doon anak, kasi baka mamaya wala pang masyadong alam na gawaing bahay ang makukuha mo. Saka hindi tayo sigurado at baka ipahamak pa tayo niyan. Alam mo naman ang panahon ngayon, nagkalat ang mga mapagpanggap at masasamang tao. Ang dami kayang nababalita sa TV at radyo ngayon na mga kasambahay mismo nila ang nagnanakaw o gumagawa ng masama sa mga amo nila. Siyempre hindi po kukuha ng hindi mapagkakatiwalaan ng kasambahay. Ano naman ang magiging basihan mo dyan, Aber? Yung mukha nila. Yung mga dokumento na pwede at madali lang gawa ng peking kopya. Basta anak, ayoko ng kasambahay o kahit na sinong hindi natin kilala na makakasama dito sa bahay. Sige po, Nay, kayo po ang masusunod. Kasi kayo pa ang reyna ng bahay na to eh. At sa oras na makahanap ako ng trabaho, ipaparamdam ko naman po sa inyo kung paano mabuhay ng parang isang reyna. Papadudot aaminin ko na noong nag-working student ako ay may mga oras na parang gusto ko nang sumuko. Napapatanong ako sa sarili ko kung bakit kailangan na pagdaanan ko ang ganong kabigat na mga pagsubok ng buhay. Bakit kailangan na bigyan ako ng tatay ko or bigyan ako ng tatay na kagaya ng tatay ko, pero dahil sa nanay ko ay palagi at pilit akong nagpapakatatag noon. Siya ang ginawa kong lakas at inspirasyon para hindi ako sumuko. Iniwan man kami ni tatay noon, mag-isa kong itataguyod ang buhay namin ni nanay. Tutuparin ko lahat ng mga pangarap namin kahit kaming dalawa na lamang ang magkasama sa buhay. Hindi madali pero kinaya kong gawin lahat ng yon. Kinaya ko kasi palaging nasa tabi ko si nanay at pinaparamdam ang kanyang suporta, pag-aalaga at pagmamahal. Kaya naman nang makatapos ako ng pag-aaral, alam ko sa sarili ko na si nanay lang ang dahilan kung bakit at paano ko yon nagawa. Siya nag-iisang dahilan para pilit kong abutin ang mga pangarap ko noon sa buhay ng mag-isa. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makatapos ako ng pag-aaral ay mas naging porsigido ako sa buhay. Nag-apply kaagad ako, Papa Dudut, ng ibang trabaho at madali naman akong natanggap. Nagpakitang gilas din talaga ako sa trabaho kaya naman mabilis akong na-promote. Unti-unti ay naramdaman kong gumagana ang buhay namin ni nanay.
Hindi na kami nagigipit sa pera at hindi na rin kami masyadong nagtitipid pagdating sa mga gastusin sa bahay. Madalas na rin kaming kumakain sa labas kahit na walang okasyon noon. Nagawa ko na nga rin noon na iparenovate ang ilang bahagi ng bahay namin. Nakabili ako ng bagong appliances at furnitures tapos ay naipapasyal ko pa si nanay sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Palagi ko ring binibigyan ng pera si nanay para panggastos niya sa sarili niya. Pero dahil hindi naman maluho ang nanay ko ay palagi niya lang ding iniipon ang ibinibigay ko sa kanya. Gusto ko lang din talagang iparamdam kay nanay na malas man siya sa lalaking napangasawa niya, ay suwerte naman siya sa naging anak niya, Papa Dudut. Ang ganda naman ng tasa na to. May nakadrawing pa talaga na sunflower sa gitna. Sana meron din akong ganitong tasa. Nay, nasa kusina po ba kayo? Nagugutom na rin po kasi ako kaya... Sino ka? Ay, hello po. Good evening po, Ate Aline. Sino ka at bakit kilala mo ko? Ako po si Abigail. Kapatid niyo po ako. Kapatid? Ano ba yung sinasabi mo? Tsaka ano ba yung ginagawa mo dito sa loob ng bahay namin? At sino nagpapasok sa'yo dito? Abigail, anak? Uy, Alain! Alain, nakauwi ka na pala. Tita, buti po nakauwi na kayo. Sakto, kasi nandito na rin po si Ate Aline. Tay, siya po yung ate ko, di ba po? Yung nasa picture na nakalagay sa wallet niyo po. Yung palagi niyo pong kinukwento na maganda, mabait, at masipag na ate ko. Siya nga, Abigail. Siya ang kapatid mo, si Ate Alain. Sabi na nga ba sa'yo ni? Hello po, Ate Aline. Huwag mo akong tawaging ate, hindi kita kapatid. Alain! Abigail, mabuti pa pumasok ko muna sa loob ng kwarto kung nasaan ang mga gamit natin. Tatawagin ka na lang namin kapag kakain na tayo ng hapunan. Sige po, Tay. Nay, ano pong ginagawa ng mga taong yan dito sa bahay natin? Nakiusap kasi ang tatay mo na kung pwedeng dumito muna sila ni Abigail. Wala na rin kasi silang ibang mapupuntahan dahil pinaalis na sila dun sa apartment kung saan sila dating nakatira. Ilang buwan na rin kasing hindi nagpapadala ng pera ang dating kinakasama niya. Nagtatrabaho na kasi sa Japan. Kaya bumalik siya dito sa bahay natin ngayon? At talagang tinanggap niyo pa talaga siya kasama ang anak niya sa labas? Kapatid mo si Abigail, Alain. Wala akong kapatid kasi matagal na akong walang tatay. Alain! Huwag mong pagtaas na ng boses ang tatay mo. Hindi niyo po ba narinig ang sinabi ko, Nay? Matagal na akong walang tatay. Dahil mula nang ipagtabuyan niya ako nang minsang humingi ako ng tulong sa kanya para sa pagpapagamot niyo, tinatak ko na sa isip ko na namatay na ang tatay ko. Kasi siya naman yung umalis eh. Siya yun ang iwan at nagalis sa atin sa buhay niya. Tapos ngayong bigla siya bumalik, tatanggapin niyo naman agad siya. Kalilimutan niyo lahat ng ginawa niyang panuloko sa inyo. Aalisan niyo na naman ng respeto ang sarili niyo. Magpapakatanga na naman kayo sa lalaking yan. Bahay ko pa rin ito at ako pa rin ang masusunod sa bahay na to. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, dito muna titira ang tatay at kapatid mo. Papa Dudut, pakiramdam ko ay parang bumalik bigla lahat ng galit sa puso ko nang muli kong makita si tatay sa loob ng pamamahay namin. Bumalik bigla sa isipan ko yung pang-iiwan na ginawa niya kay nanay at pagtataboy sa akin noong humingi ako ng tulong sa kanya. Naramdaman ko ulit ang sama ng loob sa kanya dahil sa paulit-ulit na pangangaliwa niya kay nanay. Gustong gusto ko talaga siyang paalasin noon pero hindi ko magawa kasi si nanay na mismo ang nagpatuloy sa kanya sa bahay namin. Papadudot sa ilang taon na pilit kong ginapang ang pag-aaral ko at buhay namin ni nanay nakatatak sa isipan ko na patay na si tatay. Dahil alam ko naman na noon na wala na akong kahit na anong aasahan mula sa kanya. Inalis niya kami sa buhay niya kaya dapat na rin namin siyang alisin sa buhay namin.
Yung mga plano ko noon ay para sa aming dalawa na lamang ni nanay. Hindi na kasama doon si tatay kaya mabigat para sa akin na muli siyang makasama sa isang bahay kasama pa ang bunga ng kasalanang ginawa niya sa pamilya namin. Papa Dudut. Tita, ano pong ginagawa niyo? Pinagtitimpla ko ng kape ang kapatid mo. Kasi hanggang dito sa bahay, nagtatrabaho pa rin siya kahit araw ng Sabado. Ang sipag nga po magtrabaho ni Ate Alin. Palagi na lang siyang nakaharap sa laptop niya. Pero alam niyo po, ang ganda talaga ng tasa na to. Nagustuhan mo ba yan? Opo, ang cute kasi ng sunflower na nakadrawing dito sa tasa. Paboritong tasa yan ng ate mo. Talaga po? Oo, ito yung madalas na gusto niyang paglagyan ng mga tinitimpla ko sa kanyang inumin. Regalo ko rin sa kanya ito noong 15th birthday niya. At mula noon, ito na yung naging paboritong tasa niya. Kaya po pala parang espesyal sa kanyang tasa na yan. Ganun na nga, pero huwag kang mag-alala. Ibibili rin kita ng ganyan kapag may nakita na ako sa palengke. Yay! Thank you po, tita. Pero okay lang po ba kung ako nang magdala ng kape ni Ate Alin sa kanya? Sigurado ka? Gusto mong ikaw ang maghatid nito sa ate Alain mo? Opo, okay lang po ba? Oo naman, sige. Eto, dalhin mo na tong tasa ng kape sa sala kasi andun ang kapatid mo. Sige po, ako na pong bahala dito. Salamat, Abigail. Pupunta lang din ako sa likod ng bahay. Tutulungan ko ang tatay mo sa paglilinis doon. Dadalhin ko na rin po tong tasa ng kape ni Ate Alin. Hala, nabitiwan ko yung tasa ng kape ni Ate Alin. Ano yung nabasag? Teka, paboritong tasa ko yan ah! Ate Alin, sorry po. Nabitiwan ko yung tasa ng kape kasi hindi ko po napansin na may tsinelas pong nakaharang sa dadaanan ko. Pero hindi naman po ako nasaktan kasi malayo sa paa ko Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi mo ba alam na regalo pa sa akin ni nanay ang tasang yan? Tapos babasagin mo lang? Ate Alin, hindi ko naman po talaga sinasadya. Sorry po. Anong hindi mo sinasadya? Halika nga dito! Aray ate, nasasaktan po ako. Bitiwan niyo na po ang braso ko. Alam mo, ikaw? Gawain mo rin talaga manira ng mga gamit dito sa bahay namin, no? Dahil ikaw din ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin. Alam mo ba yon, ha? Ikaw ang sumira sa pamilya namin. Kaya dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon para maputol agad yung mga sungay mo. Aray ko, tama na po. Huwag niyo na po ako paluin. Tatay, tita, tulungan niyo po ako. Ayoko na Ano nangyayari dito? Oh, Diyos ko! Alain! Anong ginagawa mo sa kapatid mo? Alain, bakit sinaktan mo ang kapatid mo? Abigail, halika na dito. Tay, Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? ayoko na po dito, tay. Umalis na po tayo. Ayoko na po sa bahay na to. Pagsabihan niyo yung batang yan. Nasasanay siya manira ng mga gamit dito sa bahay. Tay, hindi ko naman po talaga sinasadya na mabitiwan yung tasa ng kape. Kasi may nakaharang pong tsinela sa dinadaanan ko. Nasugatan ka? Napasok ko ba na mainit na kape? Hindi naman po ako nasugatan o napaso. Kaya lang, nagalit na po agad sa akin si Ate Alin. Hindi ko naman po talaga sinasadya na mabasag ang paborito niyang tasa eh. Alain! Ano na naman bang kinagagalit mo kay Abigail? Binasag niya lang naman ang paborito kong tasa, anay. Hindi naman sinasadya na kapatid mo na mabasag ang tasa mo, Alain. Kaya hindi mo na siya kailangan saktan. Pwede po ba? Huwag niyo nang ulit-ulitin na kapatid ko ang batang yan dahil magkaiba kami ng nanay. Ako pa rin ang tatay niyo ni Abigail. At hindi mo na mababago yon. Matagal nang patay ang tatay ko. At hindi niyo na rin po mababago yon. Hindi niyo na po maaalis sa isip ko
na inabandonan niyo kami ni nanay para sa kabit niyo at sa batang yan. Kaya huwag niyo nang asahan na magbabago pa ang pakikitungo ko sa anak niyo. Kasi para sa akin, hindi ko siya kapatid at hindi ko siya ituturing na parte ng buhay ko. Papa Dudut, tutol talaga ako sa muling pagbabalik ni tatay sa bahay namin tapos ay sinama niya pa ang anak niya sa kabit niya. Wala na akong pakialam kung nakarma na ba talaga siya o pinagsisisihan niya ang naging kasalanan niya. Dahil ilang taon siyang walang naging pakialam sa amin. Kahit sinabi niya na gusto niyang makabawi sa amin o sa akin na anak niya ay hindi na kailangan dahil hindi na maibabalik pa yung panahon na naghirap kami ni nanay ng dahil sa kanya. Matagal na pong patay si tatay para sa akin. Kaya wala na akong balak noon na makipag-ayos pa sa kanya. Maayos na kasi ang buhay namin ni nanay at hindi ko alam kung bakit kailangan niya pang pabalikin si tatay sa buhay namin. Pero kahit magkasama kami sa isang bahay ay hindi ko sila gaanong kinikibo ng anak niya. Walang dahilan para kausapin ko pa sila ng anak niya. Kaya naiinis ako kay nanay kapag nakikita ko na inaasikaso niya ang mga ito. Nung una nga ay pareho pa si tatay at Abigail na nasa bahay lang pero dahil sa pagpaparinig sa mga gastusin sa bahay ay muling nagtrabaho si tatay bilang barker sa malapit na sakayan ng jeep. Napakabigat din ang loob ko noon kay Abigail dahil siya ang bunga ng pagkakasalang nagawa ni tatay kay nanay. Alam ko na walang kasalanan ng bata pero hindi ko pa rin maalis ang bigat na nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang ngayon ay nasa bahay pa rin namin sina tatay at Abigail at aaminin ko sa inyo Papa Dudut na hindi pa rin maayos ang pakikitungo ko sa kanila. Hindi nyo naman ako masisisi kung maging ganito ako sa kanila dahil sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Nakakapagod, magalit, magdabog at magparinig. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi ko mapigilan dahil ilang taon akong nahirapan ng dahil sa kapabayaan ni tatay sa amin noon. At sa totoo lang, hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging ganito. Ano bang dapat kong gawin? Dapat na ba akong magpatawad at kalimutan lahat ng kasalanan ni tatay? O dapat na umalis na lamang ako sa bahay namin para mabigyan ko ng peace of mind ang sarili ko? Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at umaasa ako na makarinig ako ng payo mula sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alain.